Nagbabala ang Department of Health na posible magka-dengue outbreak sa gitna ng pagtaas ng kaso nito. Mula Enero hanggang ika-15 ng Marso, mahigit 76,000 kaso ng dengue ang naitala. 10 taong gulang lang si Clyde nang i-confine sa intensive care unit ng ospital dahil sa dengue. Sa tindi ng tama ng dengue sa kanya, Nagsusuka po ako ng dugo nun. Tapos yung sobrang init ko po, hindi po makatayo ng maayos. 2 linggo raw siya sa ospital. Pangamba nga ng DOH ngayong taon, posible raw tayong maharap sa outbreak kung patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue. Calabarzon umano ang nakitaan ng mataas na kaso, kasunod ang NCR at Central Luzon. Good morning, Sir Alexis. Good morning, classmates. It's nice to see you. Magandang buhay po. Good morning, mabuting tao. Sa loob ng silid-aralan, habang kasalukuyang nagaganap ang talakayan ni Ginoong Alexis kasama ang kanyang mag-aaral, napansin ng isang bata ang kanyang katabi na hindi maganda ang pakiramdam. Kaya't maagap niya itong ipinaalam sa kanilang gurong tagapayo. Okay ka lang? Sir, masama daw po ng pakiramdam maglaro. Yes, kumusta ka? Ano, okay ka lang ba? Okay. Sige, Juliani, pakikuha mga anak yung ating bibande. Tatawagan natin ang nanay mo, no? Check natin yung temperature mo. Oh, ang mataas. Maagap na tumugon ang magulang matapos tawagan ng kanilang guro. Good morning po from Banga Elementary School po. Okay, good morning class. Kinabukasan, habang nagaganap ang talakayan, ay muling napansin ng isang estudyante ang kanyang kamag-aral na hindi na naman maayos ang pakiramdam. Kaya't muli ay maagap niyang ipinaalam ito sa kanilang guro. Okay ka lang? Sir, parang hindi po okay si Jerome. Ano, okay ka lang ba? Okay, Juliana, pakikuha mga anak yung ating ibande. Nada. Matapos tawagan ng kanilang guro, ay maagap na tumugon ang magulang ni Luis. Kinaumagahan, sa tahanan ng pamilya de la Cruz, ay masiglang naglalaro si Luis kasama si Dexter. Kinahaponan, muli ay nakaramdam ng sama ng katawan si Luis sa pangatlong pagkakataon. Pwede mo na ako pumunta sa kwarto. Nahuwanan mo na ako dyan pagkakain na lang ako. Pagkatapos gumawa ng gawaing bahay ni Aling Mercy, tinignan niya ang kalagayan ni Luis. At doon, napansin niyang may lagnat na naman ito. Nakita rin niya na may mga rashes ito sa katawan. Kaya't maagap niya itong dinala sa pinakamalapit na pagamutan.
ay isa sa fastest spreading vector-borne diseases sa buong mundo. Ang dengue fever ay isang kondisyon na naidudulot ng dengue virus na naisasalin mula sa kagat ng biting mosquito na Aedes aegypti or Aedes albopicus. Ang mga paunang sintomas ng dengue ay tulad lamang ng pangkaraniwang trangkaso. Maaaring magkaroon ng mataas na lagnat sa loob ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagkawala ng ganang kumain, pamumula ng balat o rashes, pananakit ng tiyan at pagsusuka, at pagdurugo ng ilong o gilagid. Kung nararanasan ng mga sintomas na ito, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyong lugar. Tandaan, nakamamatay ang dengue, kaya iwasan natin to. Sumangguni agad sa pagamutan kung may sintomas ng dengue. Kung may lagnat na ng 2 araw, may rashes o pamumula sa balat, pananakit ng ulo o pagsusuka, upang maiwasan ang anumang uri ng sakit o karamdaman, pumunta agad sa pinakamalapit na health center o ospital. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Iwasan ang maiksing kasuotan upang di madaling makagat ng lamok. Maaaring gumamit ng mosquito repellent. Maaari din gumamit ng treated na kulambo o treated screen para sa paaralan, bahay o opisina. Sustain hydration. Hinihikayat ang pag-inom ng tubig, fruit juice o oral rehydration solution para maiwasan ng dehydration na dulot ng lagnat o pagsusuka. Ugaliin ding maging malinis ang kapaligiran at protektahan ang sarili laban sa mga lamok. Suportahan po natin ang mga proyekto at aktibidad ng ating lokal na pamahalaan gaya ng fogging upang mapuksa ang mga mapaminsalang lamok. Dengue ay labanan! Buhay ay protektahan!